Ngayon pong umaga ay buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan dito po sa aklat at sulat ni Pablo sa mga taga-Colosas. At nais ko pong basahin ang nasa Kapitulo 1, talatang 19 hanggang talatang 29. Inyong mapapansin na ating patuloy na pinag-aaralan ang sulat ni Pablo sa mga taga-Colosas at tinitingnan natin ang mga katayuan ng mga mananampalataya sa Colosas at gayon din ang hangarin ni Pablo sa mga taga-Colosas. Sila ay nanalig, sumampalataya sa Panginoong Hesukristo ng ang Ebanghelyo ay makarating sa kanila. Kaya sa pamagitan ni Pablo ay nais niya na ipahayag ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang mga bagay na kailangang matutunan natin bilang mga mananampalataya. Kasi kung minsan, ang ating pagkaalam at pagkakilala sa Panginoon ay napakaliit. Pero kung ating bibigyan ng halaga ang sinasabi ni Pablo tungkol sa Panginoong Jesucristo, ay pinapahayag niya na ang Panginoong Jesucristo ay ang kaluwalhatian. The glory. Christ is the glory of God. Kahit kung ating titingnan mga minamahal, ay nabalitaanan ni Pablo ang mga bagay na ito. At mahalaga sa buhay ng isang mananampalataya ang siya'y lumalago. Walang iniwan sa atin, sa ating lupang katawan. Tayo ay pinaganak at para tayo ay lumaki at magkaroon ng edad at pamumuhay, kailangan patuloy tayong pinakakain. Mismo si Pedro ang siyang nagsabi na ang mga mananampalataya ay nakakatikim ng pagkain. At sinasabi din dito na higit na mahalaga ang salita ng Panginoon kaysa mga pagkain. So ang pagkain natin sa ating lupang katawan ay mula sa lupa. Na ang lupa ay namumuna ng sagana at yun ang ating kinakain. Pero dahilan sa sabi ng Panginoon, ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bumubuhay, kundi sa pamagitan ng salita ng Diyos. At ito ang dahilan kung bakit tayo ay patuloy na nag-aaral upang mapatid natin at lumago tayo sa pagkakilala natin sa ating Ama na nasa langit. At kayo din, pagkakilala natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi kung minsan, ang alam lang natin ay namatay ang Panginoon, nabuhay na maguli, o makyat sa langit, at minsan hanggang doon na. Pero dito sa Colosas, pinapahayag dito ang katangian ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kaluwalhatian, at ating mapapansin dito na talagang ang Panginoong Jesucristo ay itinalaga ng ating Panginoon Diyos. Tatlong bagay ang ating makikita sa banal na kasulatan o dito sa aklat ni Pablo sa mga taga-Colosas. Ang una ay siya ang larawan, ang Panginoong Jesucristo.
Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Noong nakaraang Lord's Day, ay binanggit natin dito ang tungkol sa ating Panginoong Jesucristo na larawan ng hindi nakikitang Diyos. He is the image of the invisible God. Ang Diyos ay iisa. Ito ay nasa puso at nasa kaisipan ng marami. Pero maliit lang ang kanilang pagkakilala sa Diyos at pagkaalam at dahilan sa kasalanan. Ngunit dito, sa mga mananampalataya, ay pinapahayag ni Pablo na ang Diyos ay tunay na walang hanggan. Ibig sabihin wala pa ang langit, wala pa ang lupa, ang Diyos ay naroon sa kanyang trono. At ang kanyang tahanan ay nasa ibabaw ng langit. Yan ang tinatawag na kalwalatian ng Panginoon. Yan ang kanyang tahanan. Sapagkat ang langit ay kanyang nilikha. So meron siyang tahanan sa kanyang kalwalhatian. Siya'y walang hanggan. Siya'y walang katawan. Siya ay espiritu, banal na espiritu, talisay na espiritu, walang hanggan, walang kamatayan, wala siyang katawan, at hindi siya mamamatay kahit kailanman, sapagkat siya ang buhay. At kung siya ang buhay, siya ang ating liwanag ng ating Panginoong Diyos. Siya'y dakila. Siya lamang ang tanging Diyos at wala ng iba. Siya ay makapangyarihan sapagkat siya ang lumikha ng langit at ng lupa, na hindi natin lubos maunawaan sapagkat ang paglikha sa langit at gayon din sa lupa ay ito'y kanyang nilikha sa kawalan. At tinawag niya magkaroon ng langit at nagkaroon ng langit. Tinawag niya na magkaroon ng lupa at nagkaroon ng lupa. Tinawag niya na magkaroon ng mga iba't ibang klase ng bituin. At ang lahat ng mga bagay na ito ay ang Diyos ang nilikha sapagkat siya'y makapangyarihan. Siya'y marunong, siya'y pantas, siya'y ganap na banal. At makikita natin sa banal na kasulatan na ang Diyos ay lubha at ganap na banal. Sapagkat ang mga seraphins, ang mga anghel, at ang mga ilalang na nasa langit ay nagpupuri at nagsasabi, banal, banal, banal ang Diyos. At ito ay makikita natin. Ang Diyos ay malaya sapagkat sa kanyang kalayaan, nilikha niya ang lahat ng mga bagay, ang langit, ang lupa, at lahat ng mga nasa universe, at mga galaxy. Talagang hindi maabot ng kaisipan ng mga bagay na nilikha ng Diyos. Ngunit pagpapahayag na tunay ng Diyos ay makapangyarihan. Siya lamang ang nilikha ng lahat ng mga bagay ayon sa kagandahan ng kanyang kalooban at ayon sa kanyang kabutihan. Na lahat ng mga bagay na ito ay kanyang akda at kalooban, kagustuhan, tunay na ito ay para sa kanyang kaluwalhatian. Siya ay mapagbiyaya. Ito ang isang katangian ng Diyos. Siya ay mahabagin. At tunay na nadadama natin ang kahabagan niya. Sapagkat kung tayo nagkakasala, tayo ay kanyang pinapatawad. At tunay na siya nagpatawad sa atin sa lahat ng ating mga kasalanan. Siya'y matiisin. Minsan,
taglay natin ang katikasan ng ulo. Minsan, ginigit natin ang ating sarili. Minsan, pag sinabi natin, ayoko, parang hindi magalit. Pero ang Diyos, kung ano ang kalooban niya, nagtitiis siya upang kung ano ang kanyang kalooban ay ating masunod sapagkat siya ang ating Ama na makapangyarihan sa lahat. Siya ay tunay na sagana sa kabutihan at sa katotohanan. Siya ang nagpatawad sa ating mga kasalanan. Nilinis niya tayo sapagkat hindi tayo maaaring dumako sa Diyos at tumawag sa Kanya na Ama kung hindi malinis ang ating puso. At upang maging malinis ang ating puso, ay ipinagkaloob sa atin ang Kanyang buktong na anak upang linisin yung ating puso sa lahat ng karumihan. At pinatawad tayo. Pinagkalooban niya tayo ng pananampalataya upang patuloy na manalig sa Kanya. Ay sa pambagay na makikita natin sa banal na kasulatan ay ang Diyos ay napupuot sa kasalanan. Ngunit, kinahabagan niya ang sino man na gusto niyang kahabagan at patawarin sa kanilang mga kasalanan. Kaya ang Diyos ang siyang bukal ng lahat ng buhay. Ang langit ay buhay. Ang galaxy na nakikita natin sa social media na nakikita ng mga telescope, buhay. Nakikita nila ang iba't ibang kulay. Higit sa lahat dito sa lupa, ang lahat ng mga bagay ay buhay. Sapagkat ang mga patay ay inililibing. At alam natin, mga minamahal, na ang mga patay ay inililibing sa lupa. Pero ang nasa ibabaw ng lupa ay lahat ng mga buhay. Kahit ang Diyos ang bukal ng lahat ng mga bagay. Nakikita natin ang mga halaman, ang mga tao, buhay, ang mga hayop, ang lahat ng mga bagay ay buhay. Sa punong kahoy, nakikita nyo kung alin ang patay at alin ang buhay. Sapagkat ang bawat isa ay may hangganan. So ang Diyos ay bukal ng buhay sapagkat siya ay buhay. At ang kanyang buhay ay ipinagkakaloob sa bawat isa na sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Iyon ang sinabi ng ating Panginoon, ang sino man sa Kanya'y sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ang lahat ng kanyang mga kasalanan ay pinatawad at siya ay pinagpala sapagkat napakabuti ng Panginoon. Ang Panginoon ay hindi nagbabago kailanman. Kung ano ang kanyang panukala o naiplano o nagawa ay kanyang gagawin. Kaya tayo ay mas mapalad, mga minamahal, sapagkat pag binasa natin ang Revelation o Apocalypse, ay pinapahayag dito ang mga bagay na kanyang gagawin hanggang sa siya ay dumating. At sa pagdating niya ay gagawin niya mga bagay na sa walang hanggan. At doon ay pinapahayag dito ang kanyang kapangyarihan. At ang lahat ng mga bagay na ating nabanggit, ito ang siyang larawan na nakikita natin sa Panginoong Jesucristo. Kaya nasabi dito, si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ang lahat ng katangian
ng Diyos ay nakikita natin sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang sabi din dito, siya ang kapuspusan na lahat ng mga bagay, tulad ng binabanggit din dito sa banal na kasulatan, na ang Diyos, sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, He is the fullness of the invisible God. Ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos ay sumasakariyan. At ang pangatlo ay He is the glory of the invisible God. Siya ang kaluwalhatian ng hindi nakikitang Diyos, sapagkat ipinahayag ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan na dahilan sa ating kalagayan bilang mga makasalanan ay siya'y pinagkaloob sa atin. Pinahayag ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na kung papaano binuhay niya mula sa kamatayan ang ating Panginoong Jesucristo, ay gayon din ang kanyang ginawa sa bawat sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, na sila'y binuhay mula sa kamatayan. At dito ay makita natin, mga binamahal, ang kagandahan ng puso ng ating Panginoong Diyos. Ang pangalawa na dapat natin makita, mga minamahal, ay yung gawa ng Diyos para sa ating kaluwalhatian. Kung ating babasahin ang Roma, Kapitulo 1, ganito ang siyang isinasaad sa talatang 18. Romans chapter 1, verse 18. Sabi dito, sapagkat ang buot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng tao, na sa pamagitan ng kanyang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. Dito, mga minamahal, ay tunay na ipinapahayag ng Diyos sa lahat ng tao ang kanyang buot. Napupuot siya. Ano ang dahilan? Bakit siya napupuot? Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Sapagkat sabi dito, sa talatang 9, sapagkat ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, yang ito'y pinahayag ng Diyos sa kanila. Mula pa ng likhain ang sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagamat hindi nakikita, ay naunawaan at nakikita sa pamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang maidahilan. So, lahat ng mga bagay na nakikita at maging sa itaas ay nakikita, ang mga bituin, ang araw at buwan, nakikita. At ang mga bagay na ito ay ginawa ng Diyos para malaman na mayroong lumikha at mayroong makapangyarihan. Ano ang dahilan? Sabi dito, upang wala silang maidahilan. Kaya nga sabi sa talatang 21, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos, ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabulukan sa kanilang mga pangatwiran at
mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. Kaya nga sabi sa banal na kasulatan, ang lahat ay nagkasala at hindi nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin lahat, walang itinatawi, everyone ay nagkasala. Ngunit ang Diyos, dahilan sa kanyang katangian, dahilan sa kanyang kahabagan, ito ang siyang tinutukoy sa Efeso, sa sulat ni Pablo, sa Kapitulo 2 ng Efeso, Kapitulo 2, talatang 4, na sabi dito, ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa, or ang Diyos ay sagana sa kahabagan. Mapapansin po natin na ang Diyos sa kanyang kalayaan, kagustuhan, kalooban, siya ay pumili. At ang pinili niya ito ay para sa kanya at kanyang kinahabagan. At tayo lubos na nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat tayo ang siyang pinakamahusay na gawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit tayo pinakamahusay na gawa? Sapagkat sa pamamagitan ng kahabagan ng Diyos, sa kanyang kasaganang kahabagan ng Diyos, inibig niya tayo. Tayo na isang makasalanan ay kanyang inibig. Tayo na nasa kadiliman ay kanyang inibig. At ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Ang kanyang pag-ibig ay wagas, dalisan. At nais niya na tayo ay magkaroon ng kaluwalhatian sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Dahil at sabi dito sa banal na kasulatan, sa Efeso Kapitulo 2, talatang 5, ganito ang siyang isinasaad, mga minamahal. Tayo ay itinalaga sa pagkupkop upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. Mismo ang Diyos ang siyang pumili. Yan ang sabi sa verse 4. Ang sabi sa verse 4, ayon sa pagkapili niya sa atin bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo maging mga banal at walang dungi sa harap niya sa pag-ibig. At dahil sa kanyang kahabagan, dahil sa kanyang pag-ibig, ay tayo'y itinalaga sa pagkupkop. Ibig sabihin, tayo ay inampun. Tayo ay kanyang ginawang mga anak. At yun ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay, na sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo ay tayo'y pinili at sa pagkapili niya, ito ay ayon sa kanyang kalooban. Mismo ang Diyos ang siyang gumawa. Hindi tao ang siyang namimili. Hindi ang tao ang siyang may kagustuhan, kundi ang Diyos ang may pagpapasya. Ang Diyos ang siyang may gawa sa buhay natin. At sinasabi dito ay ito'y ayon sa kanyang kalooban, ito'y ayon sa ikapupuri na kanyang maluwalhating biyaya, ayon sa verse 6, na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamagitan ng minamahal. At upang patuloy tayong maging ganap sa harap ng Panginoon, ay tayo'y pinagpala niya
sapagkat ang ating katubusan ay sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Ito ang sinasabi sa verse 7. Sa Kanya, meron tayong katubusan sa pamagitan ng Kanyang dugo. Nakapatawaran ang ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng Kanyang biyaya. Kaya ito ang siyang isinasaad ni Pablo dito sa kanyang mga sinasabi sa mga taga-Kolosas. Lalo-lalo na sinabi dito na minagaling na ang buong kapuspusan ay manahan sa Panginoong Jesucristo. So, hindi lamang larawan ang Panginoong Jesucristo ng hindi nakikita ng Diyos is the image of the invisible God, kundi He is also the fullness na sinasabi sa banal na sulatan, the fullness of the invisible God. Sabi sa verse 19, inagaling na ang buong kapuspusan ay manirahan sa Kanya. At sa pamagitan niya ay pagkasunduin ng Diyos sa Kanyang sarili ang lahat ng mga bagay sa lupa. Sa langit, na ginawagawang kapayapaan sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus sa Kalbaryo. Kaya nasabi ni Pablo sa kanyang sulat, sabi niya sa mga taga-Kolosas, kayo, sabi niya, kayo, nang dati ay hiwalay at mga kaaway ng pag-iisip sa pamagitan ng masasamang gawa, ay pinakipagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman sa pamagitan ng kamatayan upang kayo iharap na banal at walang dungis at walang kapintasan sa harap niya. Ito rin ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Yung ginawa ng Panginoon sa atin. At ang layunin ng Diyos ay upang tayo ay maging Kanya. Pinili, pinira, pinatawad sa pamagitan ng Kanyang banal na dugo at Kanyang pag-aari. Pinagkasundo. Hindi tao ang nakikipagkasundo sa Diyos. Sapagkat ang tao kailanman ay walang hangarin na makipagkasundo sa Diyos. Kundi ang Diyos ang siyang nakipagkasundo sa atin. At yun ang siyang sinasabi dito sa talatang 22. At pinakipagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman sa pamagitan ng kamatayan upang kayo iharap na mga banal, walang dungis sa layunin ng Diyos ay tayo lumakad na may kabanalan. Binanal tayo sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Lumakad na walang dungis. Ibig sabihin, walang kapintasan. Sa lumang tipan, inyong mapapansin na laging sinisita, laging inaakusahan ang mga Israelitas na masama. Ngunit, ano ang sabi ng Panginoon? Wala siyang nakikita na anumang kapintasan. Wala siyang nakikita anumang kasalanan. Bakit? Sapagkat ang lahat ay binayaran ng ating Panginoong Jesucristo.
yung ating kasalanan ay binayaran na ng Panginoon. Pag binayaran, ibig sabihin wala na. Yung mga pagkukulang, binayaran ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ito ang siyang tinutukoy ni Pablo na ang Diyos ay tunay na mahabagin, tunay na sagana sa pag-ibig, dakila ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya masasabi natin mga minamahal, yung sinabi dito ni Pablo sa banal na kasulatan na ang ating pag-asa ay ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat si Kristo ang kaluwalhatian ng Panginoong Diyos. He is the glory of the invisible God. Kaya tayo mga minamahal ay tunay na nagpapasalamat. Nais ng Panginoon na makita natin yung pag-asang yun kay Kristo. Ang pag-asa, normal sa isang tao. Pero ibang pag-asa ito. Sapagkat tumingin tayo sa isang magsasaka. Ang magsasaka, sila'y araw at gabi ay nag-aaraw. Inihanda nila yung kanilang bukid. At pagkatapos sila ay magtatanim. At sa loob ng sumusunod na mga buwan, ay nakikita nilang tumutubo, lumalaki ang kanilang mga pananim. Ano ang kanilang pag-asa? Sabi nila, pag ikaw ay gumawa, umasa ka na ang iyong ginagawa ay uunlad. Pag ikaw ay nagnegosyo, umasa ka na ikaw ay lalaman. Yan ang pag-asa. Pero yan ay makalupang pag-asa. Hindi yan ang siyang tinutukoy na banal na kasulatan. Nang ibig sabihin, ay ang pag-asa natin ay nasa Panginoong Jesucristo. Christ is our glory. Ang kaluwalhatian natin. Walang iniwan niya sa mag-asawa. Sabi sa banal na kasulatan, ang pag-asa ng asawang lalaki ay yung makita ang kaluwalhatian ng kanyang asawa. Nang ibig sabihin, ang kaluwalhatian ng lalaki ay ang kanyang asawa. Kaya nga dito mga minamahal ay pinapahayag sa atin. Katulad na sinabi sa talatang kapitulo 21. Nasabi dito, at kayo ng dati ay hiwalay at mga kaaway sa pag-iisip sa pamagitan ng masasamang gawa. Tinutukoy dito na dahil sa mga bagay na ito, ang talatang 22 ang siya nagpapahayag na pinagpakasundo niya ngayon sa kanyang katawan naman. Tumutukoy sa Panginoong Jesucristo na sa pamagitan ng kamatayan upang kayo'y iharap na banal at walang dungis at walang kapintasan sa harap niya. Ang isang bagay na tinuturo sa atin ay yung
paggawa ng Panginoon sa buhay natin. Ang mga dadako sa langit, yung mga magmamana ng kaharian ng Diyos, ang kailangan sa kanila ay ipinanganak na muli. They are born in the Spirit. Yan ang una na ginagawa ng Panginoon. Kailangan ang magmamana ng kanyang kaharian ay ipinanganak na muli. Ang tawag natin doon ay regeneration, pagbabago. Kaya nga sabi ni Pablo, ang sino man na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang. Kaya naman sila ay bagong nilalang sapagkat binago sila ng Diyos, pinatawad sa kanila ang lahat ng kanilang mga kasalanan. At pag tinitigan ng Diyos ang sino man na kanyang mga anak, wala siyang makikita na mga kasalanan, sila'y lahat ay banal, pinanganak. At pagkatapos ay sila'y tinawag ng Panginoon, pinagkalooban ng pananampalataya, sila ay ginawang matuwid at sila'y binabanal araw-araw. Ang isang bagay na mahahayag sa buhay ng isang mananampalataya ay yung kapuspusan ng kaluwalhatian ng ating Panginoon Jesucristo. Sapagkat ang kaluwalhatian ng ating Panginoon Jesucristo ay ang iglesia, ang bawat isa. Walang iniwan sa mag-asawa. Di ba sabi natin kanina? Ang kaluwalhatian ng lalaki, ng asawang lalaki, ay ang kanyang asawang babae. Siya ang kaluwalhatian. Ngayon din sa iglesia, sapagkat sinasabi sa banal na kasulatan, ang Panginoon sa Kristo, ang siyang lalaking asawa. At ang iglesia, ang babaeng asawa. At ang kaluwalhatian ng ating Panginoon sa Kristo ay ang iglesia. Sapagkat ang iglesia ay nilinis at dinamitan sila ng puti. Sa Revelation, nakikita natin, ay sila'y nabibihisan, nagdadamitan ng puti. Yung salitang puti na damit ay symbolic ng ibig sabihin sila'y nagdadamitan ng katwiran ni Kristo. They are being clothed with the righteousness of Christ. Naging katwid sila dahilan sa Panginoon sa Kristo. O kaya yun ang kaluwalhatian ng Panginoon. Na tulad na sinasabi dito sa binasa natin sa banal na kasulatan. Na sabi dito ay maiharap na mga banal, walang dungis, walang kapintasan. Yung lahat ng ating mga pagkakamali, lahat ng ating mga kasalanan, wala yun, na parang yun sa paningin ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya kung titingnan niya ang bawat isa sa atin, tayo'y banal. Walang dungis, walang kapintasan. Siyempre, ang hangarin ng Panginoon tayo'y mabihisan. Hindi ng damit na gusgusin, hindi damit na sira-sira, hindi damit na pangkaraniwan, kundi isang damit na naglilingid. Righteousness. Yun ang ninanais ng Panginoon sa atin. Kaya mga bagay na hiwaga ng Diyos ay nahayag sa atin. Mapahalag tayo, mga minamahal. Sapagkat ang sabi sa talatang 26, dito sa Colosas, Kapitulo 1, ang hiwaga na nakatago sa lahat ng mga panahon
at mga salinlahi. Ngunit ngayon pinahayag sa kanyang mga banal. Sa pag-iisip natin, sino ang mga banal? Ang mga pinili, ang mga hinirang na kinamatayan ng ating Panginoong Kristo, sapagkat ang mga pinili ang siyang iniligtas ng Panginoon upang sila'y karoon ng buhay na walang hanggan. Kaya ito ang hiwaga. Kaya nga sabi sa talatang 26, ang hiwaga na nakatago sa lahat ng mga panahon at mga salinlahi, ngunit ngayon pinahayag sa kanyang mga banal. Sa kanila'y ninais ng Diyos na ipaalam kung gaano kalaki ang mga kayamanan ng kaluwalhatiang hiwagang ito sa gitna ng mga hintil na ito'y si Kristo na nasa inyo. Siyang pag-asa sa kaluwalhatian. O mga minamahal, ito ang ginawa sa atin ng Diyos na sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na makita ng bawat isa na si Kristo ay nasa inyo sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Nalahanin niyo, ang Panginoon ay umakyat sa langit. Naroon siya. Pero isinugo niya ang kanyang Espiritu, ang banal na Espiritu, upang manahan sa atin, manatili sa atin, at sumaatin magpakilanman. Hindi tayo hihiwalayan at hindi tayo pababayaan ng banal na Espiritu, sapagkat inihanda tayo ng Panginoon sa pagdating mismo ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya tayo ay ginagawang banal araw-araw. Kuminsan talagang tayo ay nagkakasala. Minsan nakakaisip tayo ng di tama. Minsan yung pakikitungo natin sa ating kapwa ay hindi tama. Pero lahat ng yun ay naipapatawad sa atin ng Panginoon. Sapagkat ang nais niya, nakita natin ang pamumuhay na may kabanalan tungo sa kaluwalhatian, sapagkat nais ng Panginoon na lahat ng ating pamumuhay ay nakatuon sa kabanalan at hangarin ang kaluwalhatian sa pamagitan ng pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Amen. Maraming salamat po aming Diyos at aming Ama. Patuloy mong pagpalain ito sa aming mga puso habang ito'y aming pinagbubulay-bulay. At naway ito iyong maititik upang hindi namin malimutan ang iyong mga salita, kundi kami ay lumago sa iyong biyaya at sa kaalaman namin sa Panginoong sa Kristo. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.